dalaygon na usab ang Ginoo sa lain nga kagayunan na kita manag-uban. Taliwala sa mga kalisod o mga kahadlok gayud mapugngan ang atong kasing-kasing to worship, to glorify, to honor, o pagpabilin gayud nga faithful diha sa atong buhi nga Dios. Padayon kita sa pagpaminaw sa mga pulong sa Ginoo nga makahatag kanatong encouragement sa panahon gayud sa mga kalisdanan. We are still in crisis. Busa padayon kita sa pagmeet gayud sa mga pagkinahanglan sa katawhan. Labi na gayud kining unsaon nato nga atong mga problema, no, trials mupaingon gayud didto sa kadaugan. Miaging Domingo nagisgot kita may tungod sa unsay atong mga tubag, labi na gayud unsay unsaon nato ang kita ang atong mga problema mahimong magmadaugon. Ninintak na adto kita sa Nehemiah, kini nagahisgot gayud sa pagtagbo sa atong pagkinahanglan. Panahon sa mga kalisdanan, kahadlok, kabalaka sa kinabuhi, kinahanglan ta og kusog nga musustinar kanato aron kita mahimo gayud ang atong mga kalisod mo convert into triumph nga mahimo kining mabadaogon. Munang ninintag na tan-aw nato kining the joy of the Lord is our strength. Kinahanglan kita kusog pagsugakod sa mga problema sa kinabuhi. Nining panahon na the world is crumbling, trouble on every side, paminaw murag mo give up na ug moadto na sa mga desperate nga mga moves munang kinahanglan ta og kusog. Munang dinhi gitagaan ta sa Ginoo og kusog panahon sa pandemic. Ingon diha nga the joy of the Lord is our strength. Ang kalipay sa Ginoo mao ang atong kusog. Gipasabot nako miagi nga ang joy ug happiness na ay dako nga diferensya. Og tan-aw nato sa Bible, kung puadto ka sa Bisaya nga version, murag pag-ingog joy ug happiness nga text, ang iyang ibutang kalipay ra gyud, no, isa ra kalipay. Pero sa English lain-lain sila. Managlahi gyud ang ilahang meaning. The quality sa kalipay nagdiferensya diha ang joy. Tungod kay ang joy ingon nato lagi nga dili kini siya fleeting, dili kini siya fickle pareha sa happiness nga mawala-wala. Unya kini usab a deep sense of satisfaction, unya kini usab wala nag-agad sa circumstances. Kung unsa man ang palibot, nagkagubot man o naghudya ka, kini nga joy anaa kanunay. O kini nga joy is not emotional kundi spiritual. Naagyod ang tinuod nga kalipay o katagbawan diha. Dili na weak nga joy kundi triumphant joy. Nga kana nga joy naa sayang best when things are at its worst. Mao na ang diferensya. Mao na ninitag na tan-aw na to kay kining the joy of the Lord is our strength. Duha ka hulagway nga kini naghatag kanato og mensahe. Unsay meaning gayud? Meaning the joy of the Lord is our strength. How to make the joy of the Lord mahimo natong kusog? Duha ka implication. Una, ang Dios nalipay kanato. Him enjoying us. Munang diha sa kalipay sa Ginoo, kung kita nasayod, nakasabot nga ang Ginoo nalipay gayud kanato, makahatag kanato kusog panahon sa mga kalisdanan o mga problema. Diha sa Isaiah 62, diha nagpadayag nga ang joy sa Ginoo, ang iyang kalipay, naa sa iyang relasyon nganhi kanato. Diha makita ang joy sa Ginoo in the relationship we have with Him. Isaiah 62:5, ingon diha, as a young man marries a maiden, so will your sons marry you. As bridegroom rejoices over his bride, so will your God rejoices over you. So tanawang relationship, bride and groom. So sama ni ana ang kalipay gayud sa Ginoo ngadto ngani kanato sa iyang mga kaanakan. Mao nang kini nga kalipay sa Ginoo. Kung kita masayod nga ang Ginoo nalipay, no, delight in us. That is our source of strength. Mao nang wala gitay hope of joy kung dili ta kaila nga nalipay ang Ginoo ngani kanato. His joy in us is special sa Ginoo. Nalipay gid siya kanato. Dako kaayo kalahian kung ang imong amahan nakahibaw nga nalipay siya nimo, di ba? Murag
natay kusog no nga assured ta nga nalipay. Pero ganig nasuko ang atong papa murag di ta malipayon og mahadlok ta o nabalaka ta og nabatay pagkaon niya, nabatay sudan niya. Sa iyang relasyon kanato, kalipay na niya mo nang natay strength tungod kinalipay ang Ginoo kanato. Ikaduha, makita ang iyahang joy kanato diha pod sa iyahang katuyuan ngani kanato. His purpose sa atong mga kinabuhi. Diha sa kinabuhi sa mga Israelites. Kung tanaw na to, kini gud nga text giingon ni Nehemiah kadtong time nga naa na sila nahumana ang paghimo sa wall sa Jerusalem. Unya gibasa ni Nehemiah ang scripture, unya natandog sila, nanghilak sila. Unya niingon ang Ginoo, ayon na mo paghilak because the joy of the Lord is your strength. Sa kinabuhi sa mga Israelites, ilang nasinati ang dakngugma sa Ginoo kanila. Labi na gayod ang katuyuan sa Ginoo sa ilaha. Bisag sila ni rebuilde sa Ginoo, pero gipili ko sila sa Ginoo, gi-deliver from slavery o gitagaan og promise ngadto sa promised land. Yuta nga nindot kaayo. Mo nang gitawag gid sila nga people of God, peculiar people, ginlahi nga mga katawhan. Sila dili produkto sa chance. Ang mga Israelites wala na tao nga tungod kay tsansa mao na sila. Kun dili naagi purpose ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Gipili sila, gihimo sila, naay sila sense of purpose and meaning. Mo nang nindot kayo. Kung kita makahibalo nga ang Ginoo na ay purpose sa imuha, na ay sense of meaning ang imong kinabuhi, na ay kusog ka nato panahon sa trials. Tugod na ay meaning. Na ay meaning ang imuhang pag-antos. Kining atong pag-antos karon sa coronavirus, na ay meaning ni sa Ginoo. Mo nang kung walay sense of purpose, come what may, mabala ka, taon sana po'y ugma, unsay mahitabo sa unahan. Mo nang kung kahibalutan niya na, sa iyang purpose sa atong kinabuhi, nga kita valuable kay sa Ginoo, we have a joy, natay kalipay. Og naay kalipay, naay kusog. Aduna sa ikatuyuan. Og remember nga you are designed for a purpose. Na ay meaning ang imong kinabuhi. Kung naa ka diha karon, na ay meaning na siya. Walay ingon nga naa ka diha kay nabiktima ka. Walay biktima, walay aksidente kung naa ta sa plano sa Ginoo. Walay ingon nga sayang nga wa ko diri. You are there for a meaning. You are there for a purpose. Og mao nang makahatag ka natog kusog. Na ay purpose di ay ni og nindot kay basta purpose sa Ginoo. Pareha sa mga Israelites. Ikaduha, him enjoying us. Ang meaning sa the joy of the Lord, no, the joy, ang kalipay sa Ginoo, mao ang atong kusog, iyahang kalipay, his happiness, mao atong kusog, kung malipayon siya, malipayon pud ta. At the same time, kita pod usab, no, us enjoying him. Baliktad na pod. Pagingon nga the joy of the Lord, ang kalipay sa Ginoo, mao ang atong kusog, tungod kung malipayon siya, assured ta nga siya atong kusog. O usab, the joy of the Lord is our strength kung kita na-enjoy diya kaniya. Kung kita nalipay diya kaniya. Ganiha, siya nalipay kanato. Karon kita nalipay kaniya. Munang tanaw nato dinhi nga God is the source of joy ug kana gideklara ni Ginoong Hesukristo diya sa John 15:11 nga ningon diha kung ato kining basahon ang John 15:11 ingon diha si Jesus, I told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Siya ang tinubdan sa tinuod nga kalipay og ipasa kini ngadto kanato so that your joy may be complete. Mao nang siya ang tinubdan na kalipay, sa iya ra gid ta makakuha niya na kalipay og makahimo kana nga makahatag ka nato kusog panahon sa mga kalisod o mga problema sa kinabuhi. Mao nang unsaon nato nga makaangkon taani nga joy nga naa kang Jesus Christ. So tanaw nato ang kalipay ni Jesus. Kay mayon kanita nga kalipay ni Jesus naa kaniya ang kalipay og makita nimo ang iyahang kalipay ngadto sa Amahan, diha nato makumpara kung unsa usab ang atong kalipay. Ang kalipay ni Jesus anaa sa iyahang relasyon sa Amahan. Iyahang relationship with the Father. Ang Amahan gayod maoy sentro sa kinabuhi ni Jesus. Bisan gani nga siya wa nagkinabuhi sa iyang kaugalingon, kundili sa Amahan gayod. Ang iyahang desire is to please the Father and abide in Him. Mao gina ang iyahang kinabuhi. Muna tanaw nato sa John 4:34, my food, said Jesus,
is to do the will of Him who sent me, and that is the Father, and to finish His work. Ang kinabuhi ni Jesus, naisintrog yun sa Amahan. Muna ang una gayon, ganong si Jesus nagpakamatay, that is God's will. Gi-send man siya sa Amahan. To do the will of Him who sent me. Ingon siya. Munang ang kalipay ni Jesus, una gayon, ang iyahang relasyon sa Amahan. Mao nang ingon diha nga kung dili ang Ginoo mao ang atong highest joy, di kita maka-experience aning the joy of the Lord, and we cannot have that strength against difficulties and hardships in life. Mao na ingana no, para kang Kristo ang Father gyud ang iyahang kalipay. Ang kanang kawatan gani sa joy kanang disconnectedness. Pag dili na ta maka-connect sa Ginoo, mawala gining joy. Tungod kay siya ang source sa kalipay gayud, joy true and lasting. Kini makita nato sa kinabuhi ni Apostle Paul. Dako kay nga hulagway ang kinabuhi ni Apostle Paul with regards to his relationship with the Lord Jesus Christ. Kanang Philippians nga book, kung basahon nimo na kinatibukan, mulabas nga ang iyahang theme, no, central truth. Unsay kasagaran giisgutan diha nga major nga topic, joy. Joy ang permanente gipen diha ni Paul sa Philippians. Ug mangutana ka, asa na gisulat? Naa siya sa prisuhan. Mo nang gitawag ning Philippians nga prison epistle. Gisulat niya naa siya sa prisuhan. Kahibulungan kayo nga ikaw na priso, ang imong gipangsulat puno sa kalipay, asa ka kikita ana. Mao nang diha kang Paul ang ehemplo nga kini nga enjoying the Lord Jesus Christ, mao iyahang kusog nganon nakasurvive siya, nganong nahimo noon siyang triumphant naa diya sa prisuhan. Wa gyud kita si Paul diya nga naghilak, nagguol, walay gihimo, kundili nahimo noon siyang panalangin diha. Daghan oy nakahibalo mahitungod kang Kristo diya sa prisuhan. Ug ang iyahang mga kauban nga mga disciples na encourage noon. Siya pa'y nas prisuhan, siya pa'y nagsigig comfort sa iyahang mga kauban nga disciples. Asa makakita na, murag siya ang namatyan, siya pag yung nag-comfort, bali. Ingana ang kinabuhi ni Apostol Pablo with regards to joy. Tungod kay malipayon siya, taliwala sa mga kalisdanan. Tungod kay ngano, nahisintro ang iyang kalipay kang Ginoong Hesukristo. Ang iyahang highest joy, si Jesus Christ. Muna yung gani sa Philippians 1:21, for to me to live is Christ and to die is gain. Diha ni mo makita kang Paul nga sa iya ra kita makasabot tuon sa ning joy in the midst of suffering. Kay si Paul grabe nga suffering iyahang naagian. Kang Paul, ang iyang highest joy si Jesus Christ. Dili pamilya, dili work, dili possessions, dili freedom, dili money ang iyahang highest joy, dili sports, dili holidays. Tungod kay dito sa prison, wala pan siya anak tanan. Nakas piniriso, makadula ba ka? Nakas piniriso, nabaday kay kwarta. Nakas prisuhan, nabaday kay possessions, nabaday kay family diha. Wala. Wala siya tanan anak. Pero malipayon siya. Tungod kay ang iyang joy, ang iyang highest joy, mo si Jesus Christ. Mo nang we cannot make the joy of the Lord as our strength kung dili si Kristo. Intimacy, closeness, diha kang Jesus Christ. Naa kaniya ang joy o dili gani siya ang sentro sa atong kinabuhi, highest joy. Muna ingon lagi nga we cannot draw strength kung nailaing strength nato. Kung ang joy nato tuwa sa mga material nga butang, that is our strength. Dito ang atong kusog. Nya og wala na. Mo nang mag-uol ta natas prisuhan kay wala tay kwarta, walay TV, walay makita, walay dita kasuroy-suroy, wala tay freedom. Kang Paul, the Lord Jesus Christ, ang iyang highest joy. Manang di siya affected sa circumstances, di siya affected sa mga butang ning kalibutana, di siya affected kung unsay buhaton kaniya, kaya ang iyang kalipay naara gyud kang Jesus Christ. Nagdiha sa Philippians 3:8, what is more, I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish that I may gain the Lord Jesus Christ. Wa nagpasabot nga di ta malipay sa kwarta, pero i-compare unsa ang imong kalipay diha kang Kristo, kalipay sa kwarta. Consider nimo nga rubbish. Layo kay diferensya. Nga ang kwarta mura lag trapo, mura lag dang, no, compare to knowing Jesus Christ. Kalipay gid niya
si Ginoong Jesucristo. Mo nang maangko nato nga joy ug mahimo ng strength sa atong kinabuhi pinaagi sa atong relasyon kang Ginoong Jesucristo as highest joy. Mo nang diha nato makita gyud nga kung maangko nato ug makita nato nga si Jesus gyud atong highest joy sa atong pagkinabuhi matag adlaw. Ang una gid ani is we delight in His presence. We delight, no? We enjoy His presence. Ngunang nindot kayo. Para kang Paul, bahalag, wala ko dito, wala ko nakasuroy-suroy, wala ko nakato. Naaman si Jesus, iyang presensya diha sa prisuhan. Enjoy man siya na, mamana ang iyang kalipay. Bahalag, wa siya, nakulong siya, ngit-ngit diha. Ang iyang enjoyment is with the presence of the Lord Jesus Christ. Munang malipayon siya. Mano yung mga panahon na daghay ang claim nga they love the Lord Jesus Christ, pero dili sila passionate sa presence sa Ginoo. Dili naga-worship, wala naga-pangita. Worship is in the presence of God. Para kanila, ang worship is hago, kapoy, lisod, kung dili nimo kalipay. Para kang Paul, kalipay gayon. No? Mo nang malipayon siya sa presensya ni Ginoong Jesucristo. He enjoy His presence, pinaagi sa pagsimba, ma-enjoy po niya ang presensya sa Ginoo, pinaagi siya mga pulong, delighting in His Word. Mo nang nindot kaayo sab, nga diin, makita nimo sa kinabuhi sa mga Israelites. Kadtong pagbasa ni Nehemiah sa atong text, naka-feel og joy ang mga. Dito man to nagsugod sa ilang pagbasa. Pagbasa ni Nehemiah sa scripture. Natandog sila, na-capture nila ang gugma sa Ginoo, magi-forgive sila bisag sila nagrebuilde, hilak silang tanan sa kalipay. Mo nang pinaagi sa pulong sa Ginoo. If we delight, lisod ba magbasa og Bible? Kapoy ba gani karon naa na gid sa atong mga cellphone? Kapoy ba gyapon? Kung wala ang delight, mo nang walay joy. Walay joy, wala tay strength against hardships in life. We delight in His words and we delight in prayer. Magampo istorya sa Ginoo, diha makita gayud kung nalipay ba kita siya. Mo nang makita gyud kuning the way we pray no sa atong mga panagtigom nga naang prayer. Kung kita passionate ug malipayon gyud sa iyahan nindot kaya ang prayer, pero kung para kanato ang prayer kapoy kaya magsigig piyong, kapoy magsigig long request unya, kapoy magset sa atong heart and emotion sa mga prayer request, kapoy gyud kung dili nimo delight, kung dili nimo kalipay intimacy with the Lord Jesus Christ. Kung dili nimo gina-treat nga if you pray, nag-talk ka kang Jesus Christ, and talking to your loved ones pwede pagani way kaunay kung imong gihigugma ang imong kaistorya. Mo nang diha sa intimacy, diha makita, diha gayud nato ma-experience ang joy of the Lord ug mao kanay kusog nato panahon sa mga kalisdanan. Mo nang by intimacy. Ikaduha, ma-enjoy nato ang Ginoo dili lamang sa intimacy kundi dili usab pinaagi sa holiness. By holiness. Hebrews 12:2, let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. The author and perfecter of our faith, who for the joy set before Him, si Jesus Christ na, no? The joy set before Him endured the cross. Ngano napakamatay si Jesus sa cross? Because He hate wickedness and love righteousness. Ang Ginoo holy, i-hate yun niya ng wickedness o nahigugma gid siya sa pagkamatarong. Hebrews 1:9, diha makita gid nato nga ingon diha, you have loved righteousness and hated wickedness, therefore God, your God has set you above your companions by anointing you with the oil of joy. Ano? Kung holy ka, kung nag-love ka sa righteousness, niya hate nimo ang evil, i-anoint ka sa Ginoo oil of joy. O nanindot kaayo nga makahatag ka nato kusog panahon sa mga kalisdanan, the oil of joy. Unsay hinungdan nganong ang mga Israelites nawadan og joy because of disobedience. Masinupakon man sila, daghan man sila gipanglapas nga sala. Mao nang dili sila malipayon. Daghan ang mag-ingon gayod nga ang pagkahuli seryoso kay ka. Wala gi kalipay anang mahimo kang holy. Balaan gani ka di ka malipayon. That is the devil's teaching. Mao na ang iyahang tudlo sa mga tao, mabutaan, mag-ingon nga balaan ka, dili ka malipayon, stricto, serious gyud ka na basta balaan ka. Look at the Israelites. Dili ba malipayon ba sila? Dili sila malipayon kay nag-disobey sila. Look at David.
sa iyang pagkasala. Unsay nahitabo? Unsay ingon ni David, "Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me." Kasala si David, ako kayong sala sa Ginoo. Sa iyang gihimo kang Batseba, mao nang grabe pagbangutan niya, nawala ang joy sa iyang salvation. Naa ang salvation pero nawa ang joy. Muna yung siya, "Restore to me the joy of my salvation." Because sin nakababag diha nga maka-experience ka og joy. Ang sala mo hinungdan. Munang ang mga Israelites sa dihang nagbasa sila no sa atong text sa Hinihimaya, nagbasa sila, nakonbiktar sila sa ilahang sala. Munang nakonbiktar sa silang sala, na-experience nila ang love sa Ginoo, grasya sa Ginoo. Unya ang ilang response, repentance. Tungod kay na-feel nila ang joy diya sa forgiveness. Di ka malipayon kung dili tabalaan. Ayaw gyud paminaw kung Satanas nga moingon nga di ka malipayon. Kanang pagkahuli seryoso kay ka. Iyahana nga katuyuan nga gubaon ang atong kinabuhi. Kung magkinabuhi ta niya na, we are living in a self-destructive lives. Self-destructive tungod kay kita ray paingon gyud sa kalautan sa atong gituuhan. Mo nang diha gayud sa pagkabalaan. Diha ta malipayon. Diha ta tinuod nga kalipay diha sa Ginoo. Then lastly, as enjoying Him not only by intimacy, by holiness, but also by faithfulness. Luke 10:21, ingon at the time Jesus, full of joy through the Holy Spirit, said, "I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you have hidden these things from the wise and learned and revealed them to little children. Yes, Father, for this was your good pleasure." Full of joy si Jesus diha. Tundi kana nga text, after na atong pag-send niya sa mga disciples na malik nga successful kay ilang ministry, no? Nga paghingilin o mga yawa, pag-ayo sa mga balatian, munang niingon tong isa ka disciples nga, "Lord, kita gid namo ang yawa nga murag na ego gyud, no? Pildi gyud." Mo ingon si Jesus nga, "Rejoice not because evil submitted to you, but rejoice for your names are written in heaven." Nya, following ana, niingon si Jesus ana, full of joy. Ang kalipay ni Jesus gayod nga makita gayod nga nagmalampuson ang work sa iyahang Father. Mo nang ikalipay gud niya diha sa pagpamuhat. Faithful siya sa pag-serve sa amahan. Diha siya malipayon. Mo na ingon diha sa John 5:17, Jesus said to them, "My Father is always at His work to this very day, and I too am working." Mao ginay kalipay ni Jesus, working in the Father's work. Mo nang ang iyahang joy diha sa pagserbisyo. Si Satanas mo ingon nga diha sa pagserbisyo kapoy, hard. Bugat kayo magserbisyo ka sa Ginoo. Kapoy. Walay kalipay diha sa pag-alagad sa Ginoo kay kapoy gyud na ang buluhaton. That is the devil's lie. Tungod kay diha sa pagserbisyo sa Ginoo, diha sa pag-work with God, there is fulfillment and satisfaction. Diha ka mahim kaangkon og tinuod nga katagbawan og kalipay kanang fulfilled bitaw ang imong kinabuhi. Mura kag nahuman sa imong trabaho nga, hay human na gyud akong trabaho. Haya pan man na, pero kauban ana po kay trabaho. Pero ang tinuod gyud nga sense of fulfillment na diha sa pagtrabaho nimo alang sa Ginoo. Serving the Lord with gladness, mao gana ang pinakanindot kay nga experience sa kinabuhi. Nga mailhan nato ang tinuod na kalipay diha gayud sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios by faithfulness. Mo nang the way of joy, faithfulness. Diha sa pagkamatinud-anon, diha sa pagpangalagad, diha sa pagserbisyo sa Ginoo, diha kita maka-experience of joy. Mao nang kalipay sa mga disciples ang pagkalagad. Mao gina ilang kalipay. Mao nang walaon nimo sila og buluhaton wa nanoy sila'y kalipay. Kalipay nila ang pagpangalagad gayon sa Ginoo. Para kang Paul, kuhaig trabaho si Paul sa pag-preach the gospel. Murag magluya ang murag kita gani kanang hilig na ka-exercise, di ka ka-exercise og duha ka adlaw murag magluya ang lawas. Para kang Paul ni ngana, kuhaan siya og buluhaton sa Ginoo, luya ang iyahang kinabuhi because his joy is serving the Lord. Kalipay niya ang pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Mao kini ang mga butang nga din atong masinati ug atong maeksperinsihan. Ang joy of the Lord is our strength. Him enjoying us and us enjoying Him. Magampo ta?